don't we give God another clap offering? He deserves the highest praises and glory. Muli po, good morning sa bawat isa and welcome to Jesus Flock Batangas Church. So let us first welcome si Wenny Rose Malana from Calamias. Attend po siya ng youth gathering noong Friday. Welcome, Wenny Rose. Si Mr. Felix Hernandez, Mrs. Maricel Hernandez, Lisel Jane Hernandez, Aloysia Kate Hernandez, Rexel Hernandez from Anilaw East, Mabini, Batangas. Welcome po sa ating church. Staff po sa Waterpoint. Proceed na po tayo sa ating announcements. So, nung Friday po ay nagkaroon tayo ng youth gathering, week 4. So, yan po ang mga faces po ng ating mga kabataan. Nakailan ka po tayo nung Friday? 25. 25 po ang mga students na umattend. Palakpakan naman po natin ang Lord sa buhay nila. Yan, may taga-MCB, tsaka po Anselmo na umattend. Ayan, so yung youth gathering po this coming Friday, mag-a-announce pa po kami within the week kung ano pong oras. So, dun po sa mga chinachat po nating kabataan ay i-remind na lang din po natin sila within the week kapag ka po may date na po na pagkasunduan. Ayan po. Ayan, so we would like to congratulate Sir Dennis Escalona, promote to Principal 1. So yan na po yung kanilang pinapag-pray at ibinigay ng Lord in a magnificent way. Hindi unexpected ibinigay ng Lord kay Sir Dennis. So, God bless you po, Sir Dennis. Yan, mabuti po ang Lord sa inyong buhay. Yan. Papakain ka daw po kayo. Ayan. Yan. Next naman po is our discipleship training class. So, after the church service, meron po tayo week 3 na po. Tapos na po ang Bartholomew. Ngayon po ang Judas. Week 4 pala. Continuation po ng Judas ngayon after the service. Ayan po. And also, yung atin pong Christmas raffle. So, ito po ay mapupunta sa ating Latin Building Project. So, kuha na po kayo ng tickets. It is still available na kay Ma'am Nedge po. At yun pong gusto pong mag-remit na kay Ma'am Nedge din po. So, Kuya Drew, ayan. So, yan po yung appliance set 1 kasi 3 bundles of home appliance po yon. So, yung set 1, meron pong electric flat iron, rice dispenser, rice cooker, at stand fan. Yan po ay lahat mapapapunta dun po sa mananalo. So, yan pa lang po ay set 1. May set 2. Yan. So, set 2, rice dispenser, oven toaster, electric kettle, and stand fan. Dami! Winner takes all. Meron pa, set 3. Dalawa lang pala yun. Consolation prizes na po. So, meron tayong Bluetooth earpods, handheld fan, French press, meat grinder, mini lamp, power bank, and set of mini tools. Ayan. So, madami-dami po. Kuha na po tayo. Maswerte dito yung isa lang yung binili, pero dun pa sa set, yung appliance set 1 pa yung nakuha. Nakakainis. Ayan, kaya kuha na po kayo ng tickets para more chances of winning. Ayan. And also our JFBC Sambang Gabi, it will be on December 18, 20, and 24. But yung 24 po is tentative pa po yun. 5 p.m.
Ayan, so our JFBC Christmas Sunday Special is on December 22, 8:30 a.m. Ayan, so attend po tayo. Ito po ay bakasyon na. And our JFBC Year-End Offering Service on December 29, 8:30 a.m. pa rin po. And dalhin po natin yung mga i-offer natin sa Lord. Po ang calendar. So, i-mark nyo na po yan sa inyong mga phones. Lagyan nyo yan ng, yung calendar nyo, lagyan nyo na ng notes. Okay po, maliwanag na po. Maliwanag na po mga bata. Okay. And, sa year 2025, magkakaroon tayo ng youth camp. Ayan, so nakalagay naman po dyan kung ano yung, kung saan yung place. Yan, kung kailan magaganap. Ayan, so pwede nyo na po yan picturean. And din sa mga kabataan na gustong umattend, ngayon pa lang mag-ipon na kayo. Okay? Para pagdating ng ganyang gawain, meron tayong madudukot sa mga bulsa natin. Okay po? Kasi kung willing kayong umattend, you will give, mag-save kayo ng money for it. Kung talagang willing na willing kayong umattend. Also, our lot and building project, naka-raise na po tayo ng 17,400 for this month. Ayan, so patuloy tayo magbigay ng ating pledges, lalo na't nalalapit na ang pagtatapos ng taon. Ayan, ibigay na. 391 days na lang para matapos natin ang lot and building project. Glory to God! Okay, so 18 days na lang, Christmas na. Sa mga ninong at ninang dyan, paabot na po kayo ng papasko. Okay, yun lang po ang ating mga announcements. And, yan, yung mga inaanak na daw. Okay po. Proceed na po tayo sa ating offering. May I call on the JFA kids? Yan, they will perform something. Palakpakan naman natin sila. Si Juris, si Mikaya, si Kirby, si Princess, and Megan. Palakpakan naman po natin sila. And Ariana. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep
If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to. We cry out to, we cry out to you, Jesus. May mga pinagmanahan, alam nyo na ha. Kilala nyo na mga magulang, may mga pinagmanahan. Ay, yung mga bata po, punta muna dito sa unahan. Hindi naman sila halatang hindi nag-practice. Balik ulit, balik, balik. Balik ulit. Sabay-sabay sila eh. Hindi kaya parang nagbubuhos ng ano eh. Nagbubuhos ng tubig. Okay. Ba't di kasama, Miggy? Miggy. Sa umaga. Dami-dami tayo ngayon. Why don't we stretch our hands towards our children and also our tithes and offering? Lord, we just want to thank you this morning. We thank you, O Lord, for the life of these young children. We pray, O Lord, that you will give them the wisdom, the knowledge, and the understanding as they go to Sunday school, Panginoon, that everything, Panginoon, that they will learn and listen, Panginoon God. I pray, O Lord, ito, Panginoon God, ay maitanim, O Lord, sa kanilang puso at isipan, Panginoon God. And Lord, I also pray for our tithes and offering. I pray, O Lord, for the people, Panginoon, na nagbigay. You will triple it them, Panginoon God. You will triple, Lord God, the blessings to them, Panginoon God. I pray, O Lord God, for your continuous provision sa lahat, Lord, na nagbigay, Panginoon God. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon God, na nagbigay ng kanilang offering, pledges, Panginoon God, and even their tithes, Panginoon. So, Lord, we give you all the praises and the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So, tinatawagan ko na po ang ating pastor, Pastor Michael Bobadilla. Salamat, Ma'am Leka. Ano kanta yun, Brad? Okay, magandang morning sa inyong lahat. Pwede pong umiti, bawal na nakasimangot. Tayo po ay 72 kasama ang mga bata, pero 47 ang mga adults. Okay. Hindi nakalista yung iba. Pasensya kayo, hindi kayo naglilista. Hindi nakalista worship team. Pasensya po. Okay. Kamusta po kayo mga kapatid? Buti pa kayo. Grabe. Ba tayo magbukas yun? Okay. Share ko about 3Gs. Dahil mag-election na. Oo. Yan po ay gold, guns, and goons. Kung meron kang gold, meron kang barel, at meron kang mga, ano ba yung goons sa ano? Mga barako sa iyong paligid, panalo ka na. Okay. Gold, guns, and goons. Hindi, mamaya, share ko. Okay. Bago yon ay
Sabi ko nga 47 tayo, no? Okay. Si Ma'am Ness na lang. Ma'am Ness, okay, ano ka? 1 to 48. Anong number gusto mo? 35. Uy, muntik na mabasa. Ay, hindi kayo nagpalista. Sorry. 35. Ang 35 ay si Engineer Ninya. Next number, ma'am. Dalawa lang maibibigay ko. Meron pa ba dyan? 16. Ma'am Ninya. Kung tagal, oh. Grabe, oh. 16 ay si Ma'am Janet. Meron pa? Ilan yan? Bigay mo na ako 5. Hindi, 5 lang. Para next time yung iba. Oh, next number, ma'am. Number 10 ay si Mami Leia. Next. 5 ay si Ma'am Zoe. Ayaw daw, ayaw. 47 ay si Manny. Manny Pangit. Ay, hindi. Manny Prudencio. Meron na. Ayaw mo? Oh, ayaw naman. Next. 27 ay si Ate Jenny. Next. 18. 18 ay si... Sino to? Ito. Ha? Fredeline. Okay, marami pong salamat. Okay, next time na ulit. Mama. Oh, next time ha, lista kayo ng inyong name. Okay, can we all stand? We're going to read to you Numbers chapter 13, verse 23 to 33. Medyo mahaba-haba. Para doon sa mga hindi nag-devotion this week, bawi tayo today. Numbers 13, verse 23 to 33. When they reached the valley of Eshcol, they cut off a branch bearing a single cluster of grapes. 2 of them carried in a pole between them, along with some pomegranates and figs. That place was called the Valley of Eshcol, because of the cluster of the grapes the Israelites cut off there. And at the end of the 40 days, they returned from exploring the land. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, the Jebusites, the Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are." And they spread among the Israelites a bad report about the land that they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it. All the people we saw there
are of great size. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak came from the Nephilim. We seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. Let's pray, Father. I pray that this word, Lord, would just be able, Lord, to speak into our hearts upang ito'y maging gabay at patnubay namin sa aming patuloy na paglakad. Nakasama ka, Panginoon, dahil pag ikaw ay kasama namin at Lord, we obey, Lord, all the principles. Indeed, Lord, naroon ang katagumpayan na yung pinagkakalob sa amin. Even in the midst of problem and difficulties, alam namin, Panginoon, na ikaw ay naroon. In this we pray in Jesus' name. And everybody says, Amen. Okay, you may be seated. Ito pong pagkakataon na ito na ating binasa na ang mga Israelita, alam natin sila ang bayang hinirang ng Diyos. Okay, and they are at the very edge of the promised land. Okay, kumbaga amoy na nila ang lupang pangako. And they are ready to to check out the land, no? Okay, and nung pinasiyasat ni Moses ang lupain, okay, makikita natin na dalawang tao ang kinakailangang magbitbit ng cluster of grapes. Okay? Dahil ganun kabigat kay ang mga ubas doon sa lupang pangako. And when they arrive and tell the report went back upang mag-report back kay Moses, okay, sinabi ni Joshua at Caleb because the people started to spread bad reports, no? Okay, hindi magandang balita. Sino po sa inyo ang pinahayo ng Diyos para magsabi ng hindi magandang balita? Okay. Mostly, no? Okay, kung minsan nagmamarites tayo ng hindi maganda laban sa ating kapwa. Hindi po ba, no? Nakakalungkot isipin pero gustong-gusto nating marinig. Diba? Tama ba? Kung ano yung trending, okay, kung ano yung nangyayari kay Maurice, saka kay Anthony Jennings. Kahapon ko lang nabalitaan eh. Tinatanong ko nga kay Yun, saan pa nangyayari dito? Ba't trending tong dalawang to? Okay. Alam niyo ba yon? Alam niyo? So, dala-dala nila yung cluster of grapes, okay, and Joshua and Caleb, okay, try to silence the people dahil naglabas nga ng rumors, no, ng masamang report, yung ibang mga espiya, 10 of them, they start to spread bad reports kay among the people. Okay, at sinabi doon, sabi ng mga nagtiktik na nag-espiya, ay nilalamon daw ng mga nakatira doon ng mga tao. Okay? At itong nagagawa ng takot sa buhay natin. I shared last Sunday na sa word ng Lord yung sinabing do not fear was given 365 times in the Bible. Okay? So, once a day, kinakailangang ma-remind tayo na huwag tayong matakot. At dito sa pagkatakot, because of the bad report ng mga 10 espiya, nilalamon daw ang tao sa mga nakatira doon. Parang exaggeration yun, no? Okay? Itong gawa ng pagkatakot. Fear is going to take you down in a very crazy path. Nagko-conclude ka eh. Okay? Exaggeration yun, no? Okay? Yung mga taong nakatira doon, nilalamon ang ibang tao. Okay? Eh, di wala nang matitira. Okay. Kaya sa umagang ito ay atin pong baliktanaw yung mga events na nangyari sa chosen people, no, sa bayang hinirang ng ating Panginoon Diyos na wala iba kundi ang mga Israelites. Okay, the Israelites before they were able to go to the promised land, sila po ay 400 years na alipin sa Ehipto. Sabi nga, 400 years. Sino po dito ang 400 years old na? Wala pa naman. Si Nanay Sally lang yata ang pinakamatanda. Nay, ilan taon na kayo? 405? Ha? Okay. 84. Oh, 84, di ba?
Talagang biyaya ng Panginoon Diyos pag umabot ka na ng 84. Okay? Ako nga, wala pang 16 sa sakit na ng mga buto ko eh. Okay? Kaya talagang biyaya ng Lord na pag every time you would see Nanay Selly kay coming to church, malabo ang mata, mahihina na ang mga tuhod, pero she would still come. Okay, so 400 years, they've been slave. Okay, so 4 centuries na sila ay bondage. Okay, sila po ay itinatatwa ng mga tao doon, ng mga Egyptians. Sila po, they've been demoralized for 400 years, no? Okay, and throughout generation, naroon yung trauma, yung pain, di ba? Pag ikaw ay inaapi, okay, ikaw ay sinisingle out, okay, ng sa bayan na ikaw kung saan ka nakatira, no? And so the people start to call upon the Lord, okay, to deliver them, okay, dahil ang mga Israelita, alam lang nila sa kwento nung kanilang mga ninuno kung papaano naging dakila at mabait ang Panginoon Diyos sa kanila. Pero during the 400 years ng slavery, hindi nila hindi nila ma-connect 'yon, no? Okay? 4 na daang taon na kaming alipin. Sinasabi ng mga ninuno namin, sabi ni na Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na mabuti ang Panginoon Diyos, tapat ang Panginoon Diyos, pero hindi matugma sa aming kaisipan yung mga nangyayari sa kasalukuyan, no? Dahil ito'y puro mga kwento na lamang, okay, and personally, they have not really experienced the deliverance of God in their lives. Okay. Kaya ang tanong, okay, ikaw ba na-experience mo yung pagliligtas o yung pagkilos ng Panginoon Diyos sa iyong buhay? Kasi kung wala kang maipagmamalaki, wala kang ikwekwento, okay, kung ikaw ay walang relasyon sa Panginoon Diyos, relihiyon lang ang alam mo, wala kang maikwekwento, wala kang maipagyayabang. Kaya yung karamihan sa atin, wala tayong imik dahil, okay, ano ba yung maikwekwento ko? Ano bang karanasan ko sa Panginoon Diyos? Ano ba yung kinilos niya sa aking buhay? Di po ba? Kaya kinakailangan po magkaroon tayo ng isang malalim na relasyon sa Panginoon Diyos, dahil hindi naman, it doesn't matter to God what's your religion. What matters to the Lord is, do you have relationship with Him? Kasi kung may relasyon ka, maikikwento mo. Katulad ng isang mag-asawa. Okay? So may mga magagandang experiences kami sa isa't isa. May mga pangit din naman. Di ba, Ma'am Ness? Oo, talaga. Di ba? Okay. Pero ibig sabihin, okay, nakwikwento mo yung magaganda maging yung pangit dahil na-overcome ninyo yung mga pagsubok sa buhay. Diba? Nakikwikwento mo yun. Uy, alam mo, pinagdaanan namin yun. Napakahirap talaga pag ikaw'y dumadaan sa ganyan eh. Okay? Pero ikaw, kung gusto mo mag-stay dyan, bahala ka sa buhay mo. Pero kinakailangan, pagdaanan mo lang yan, dumaan ka lamang, no? Kaya't makita mo yung katapatan ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. And so, the people already lost their hope and they started to cry out to God, and through God's faithfulness, ni-raise up niya ang isang tagapagligtas, ang isang deliverer na nagangalang Moses. Okay, and ito nga ang nangyari, no? Katulad din last time, no? When the Israelites had been impoverished by the Midianites army, sino ang ni-raise up ng Panginoon Diyos sila'y tumawag? Si Gideon. Okay, sa pagkakataon to, si Moses ang ating pinag-aaralan. So si Moses ni-raise up ng Panginoon Diyos, may problema si Moses eh. Alam niyo ba kung ano yung problema ni Moses? Wala siyang pamasahe papuntang Egypt. Okay, hindi, utal siya, no? Buyoy si Moses. Okay? Kaya nung siya ay, bagamat utal si Moses sa kanyang pananalita, sinabi ng Lord, pumaraon ka kay Paraon. Okay? Para sabihin mo, let my people go. Okay? Kaya sa tapang ni Moses, sa biyaya ng Panginoon Diyos, nagpunta si Moses sa harapan ni Paraon na isang hari ng Ehipto. At sinabi ni Moses, okay, let my people go. Okay? Yun ang sinabi ng Lord sa kanya, no? And he told that to Moses. Okay? And so, God delivered
the Israelites that day in one moment, okay, the Lord split the Red Sea. Hinati ng Panginoon Diyos ang dagat na pula and they were able to walk out of slavery and into freedom. So sila'y pinalaya ng Panginoon Diyos laban sa pagkakaalipid. Napalitan yung kanilang depresyon, yung awitin na sila'y nalulungkot, yung mga malulungkot na awitin, okay, it was changed to shouts of joy, to songs of joy. Okay? So just in one day, okay, sa isang araw, okay, sa isang moment, okay, na kanilang buhay, after four centuries, after 400 years, the Lord delivered them. Okay? Kaya kung ikaw ay stuck, okay, for so long, okay, alam natin na pag matagal ka ng stuck, it will also take time for you to get out. But for God, para sa ating Panginoon Diyos, okay, He made that day. Do you believe that this is the day that the Lord had made? Okay? Meron ba nakalagay sa Biblia, this is the devil, okay, this is the day that the devil has made? Wala naman, di ba? So araw-araw ay nilikha ng Panginoon Diyos. Naniniwala kayo doon? Okay? So araw-araw meron tayong natututunan, okay? Kung ikaw ay talagang may relasyon sa ating Panginoon Diyos, aware ka. Okay? Na kahit na sa hirap ng buhay, na iyong pinagdaraanan, ikaw ay may natututunan. Pero kung ang pananaw mo that this is the day that the devil had made, okay, ay ikaw ay may relasyon. Kanino? Okay, alam na this. Okay? And so, the Lord made that day for His chosen ones, sa kanyang bayang pinili to get out of slavery. Okay? One moment, they all walk out of it. Okay? Sila po ay pinalaya ng Panginoon Diyos in just one moment. Okay? Kaya no matter how long that you've been stuck in your life, ano man po yung reason na stuck up ka, di ka makakilos, di ka makagalaw, okay? Ay, kung nais ng Panginoon Diyos na ikaw ay palayain, ikaw ay kanyang palalayain. Amen po ba? Okay. Sino sa inyo makapag-testify na kayo pinalaya ng Panginoon Diyos? Okay? Sa mga di ka nais-nais na karanasan ng iyong buhay for so many years and yet you have a divine encounter with God. And God delivered you with His mighty hand in that one moment. Meron po ba? Okay. Kaya bakit hindi po niyo po siya papurihan? Salamat sa Panginoon sa iyong pag-deliver sa akin, sa iyong pagliligtas. Okay? So yung mga hindi po malakpak, alam na this. Okay. So if God delivered you out from anything, give Him praise. Papurihan po natin siya. Kung anumang bagay na diniliver kayo ng Panginoon Diyos, papurihan niyo po siya. Okay? Pero dun sa mga God had never brought you out from something, you just sit down and be quiet. Dahil wala kayong maipagmamalaki. Wala kayong maipagmamayabang. Pero kung alam mo na ikaw ay niligtas ng Panginoon Diyos, okay, sa pusalit ng kasamaan, ng kasalanan, ay kinakailangan natin siyang papurihan. Naroon ang taos-puso nating pagbibigay ng papuri sa Kanya. Kaya kung ikaw ay excited to come on Sunday, why? Excited ka dahil nais mong pasalamatan ng Panginoon Diyos sa pagliligtas. Dahil walang sino man sa atin ang pwedeng makaligtas sa pusalit ng kasamaan, sa pusalit ng kasalanan. Tanging ang Panginoon Diyos lamang. Ano po? Tama po ba? Okay. Kaya nararapat po siyang papurihan. So victory in one moment. Sa isang saglit, okay, naroon ang kalayaan na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa kanyang bayang hinirang. Okay. And I believe dito makikita natin na okay, in that one moment, okay, God is so kind enough, okay, na yung mga kaaway ng mga Israelita ay nilamon, okay, ng dagat na pula, no? Okay, habang ng pagkalagpas ng mga Israelitas, they walk on dry ground. Okay? So, makikita natin doon yung kamanghamanghang himala ng ating Panginoon Diyos. Okay? Nakita natin na for the past a few months ago, a month ago, nung mag-flash flood sa Laurel, no, dito sa mga karatig bayan natin, makikita natin na kay after a few days, after the flash flood, anong makikita? Putik, di ba? Okay? Naglalakad ang mga tao sa putik. Pero ito, makikita natin, God split the Red Sea and
His chosen people were able to walk on dry ground. Hindi putikan, no? Okay? They were able to walk on dry ground. Okay? Kaya kamangha-mangha ang ginawa ng ating Panginoon Diyos sa himalang ito. So, their enemies have drowned on the Red Sea. Okay? And I believe na nais ng Panginoon Diyos na tayo kanyang palayain. Physically, okay, the Israelites have been set free, setting them free physically, which only took a moment. Okay? Pero hindi po yun ang challenge. Ang challenge po is setting them free from psychological and emotional slavery. Yan po ay proseso. Okay? Physical, sila po ay malaya na, wala nang kanilang mga kaaway, niludod na ng ating Panginoon Diyos. Pero psychologically and emotionally, yan po ay proseso. Sabi nga, proseso. Ang proseso po, it would also take time. Okay? And so, on the outside, they were free. Sila po ay malaya na on the outside. Pero in the inside, okay, yung kanilang mentalidad, yung kanilang emosyon, okay, dito po nagkakaproblema. Right? Tinuro last Sunday ni Ma'am Yuni sa ating discipleship training class that okay, we are composed of body, soul, and spirit. Right? And we need to understand their function. Okay. Binibigyan tayo ng malawak na kaunawaan kung ano yung mga function ng body, our soul, and our spirit. Okay? Kung paano tayo nilikha, okay, ng ating Panginoon Diyos. Okay? So, eternally, there are still areas, okay, sa buhay ng mga Israelita that had been in bondage, that had been also stuck. Okay? And here we can see that Moses had about 2 to 3 million people nung sila lumabas ng Egypt. Sabi ng mga Bible scholars, about 2 to 3 million. Okay? So, pag ikaw ay nag-handle ng 2 to 3 million, medyo masakit sa ulo. Ano? Ako nga po, isang ama, may 3 anak lamang, no? Masakit na ang ulo ko. Right? Sino dito maraming anak? O ayaw okay. Ayaw pa ano. Okay. Nahihiya pa. Okay. So here, sa ating binasa sa Numbers 13, the Israelites started to complain. Okay? Nag-complain na sila. Nagreklamo na sila kay Moses. Okay, they start to argue and murmur, okay, to their leader na si Moses. Okay. The book of Numbers was named Numbers because God instructed Moses to count the people. Okay, nagkaroon na ng census at that time. Okay. Kaya yung book of Numbers ay ang pangalan ay Numbers. Pinakount ng Panginoon Diyos ang kanyang mga tao because people count to God. Okay? Hindi ka numerong tinitingnan ng ating Panginoon Diyos. Okay? You were being counted because people count to God. Okay? And here we can see that merong system na ginawang pamamaraan kay ang Panginoon Diyos through Moses. Moses separate them in a system of 12 tribes. Ang buong angkang Israel ay hinati sa 12 tribo, okay, to 12 tribes, okay? And each tribe leader report back to Moses kung ilan yung kanilang mga lahi, kung ilan ang tao sa kanilang mga tribo. They've been lined up, no? May system, okay, that the Lord wanted to them, okay? Sila'y pinapila ng kanilang mga tribe leaders, okay, and God want it that way. Para may system. Okay, mabilis ang bilangan, so 2 to 3 million, okay, wala pa namang computer, wala pang calculator, di ba? Mahirap. Mahirap, no? It would take about a weeks, okay, para bilangin ang 2 to 3 million. Okay?
Kaya may sistema ang pinagawa. Pinalinya sila. O dito ka pepesto, ito linya mo. O itong mga, o eskalona, ilang kayo sa mga mag-anak ninyo. Pila kayo dyan, pila. According to age. Okay. So pinapila. Lahat-lahat. Okay. So araw-araw yun ang ginagawa mo, no? Okay. Dahil may census, pipila ka ulit. Okay. Di ba nakakabagot yon? Pila. Okay. Pero kung ating titingnan, para sa vantage point of view ng mga bawat Israelita, walang kapakanan yung pagpila. Yung pagpapalista ng pangalan, pagpipila, babatukan mo yung anak mo, ba't ka nakikihalubilo ka sa ibang tribo, dito ka sa tribo natin. So may sistema. Kaya kung titingnan po natin yung aerial view, okay, kung paano sila pinapilay ganire. Ayan. Okay. May kaayusan because God is a God of order. Do you believe that? That God is a God of order. Okay? Katulad nito, kung hindi naka-arrange ang silyang yan, di ba? Disorder, di ba? Ay, tingnan niyo yung katabi ninyo. Oh, mukha bang disorder? Okay. So sa aerial view ganyan, no? Kaya yung gitna ay yung tabernacle. Yung nasa gitna. Okay? So hinati yan. Okay? Yun. Okay? Sa north, sa east, sa south, sa west, may tigtatatlong tribes. May tigtatatlong tribo. Pakilitan mo naman, Brad, ulit. Konti lang. Yan. Okay? So, yun. Pinangungunahan mo ako eh. Kainis to. Okay. So, sa aerial view, okay, ang shape looks like what? A cross, no? Okay. So, in the ground, ikaw na naroon, okay, sa valley na yon, walang katorya-torya yung pinagpapagawa natin. Okay. At our own vantage point. Okay? Pinala-line up ka ng leader mo in a specific place, in a specific location. Okay? It doesn't make sense. Pero sa aerial view, it's shaped like a cross. A cross that is coming, the ultimate sacrifice of Jesus for our sins. Right? Tama po ba? Sa vantage point ng Lord, kita niya. Okay? It's shaped like a cross. Pero sa vantage point mo, wala ka namang aerial view. Wala ka pang drone nun, Okay? Kaya hindi mo, pinapila. Tapos na. Okay, susunod naman. Kinabukas, pila na. Okay? So, walang katorya-torya para sa iyo. Kaya mga kapatid, there are things in our life, especially when we are in the valley, okay? Pag sinabi pong valley, may valley? Lambak, no? Pag ikaw'y nasa lambak ng iyong buhay, ikaw ay nasa lowest point in your life. Okay? So when you're in the lowest point of your life, it doesn't make sense. Pero in the view of the Lord, okay, sa vantage point view ng ating Panginoon Diyos, you are at the right place at the right time. Pag pinesto ka ng Panginoon Diyos dyan ka. Tawa pa, Cleo. Kala mo ko, porket nabubul ako, alam ko, magaling ka speech. So, okay, for God is doing something in our lives that needs to be done. Okay? And when He's finished, okay, we are going to give Him praise. Okay? And we are going to say, it was a good thing I went through that. Mabuting bagay na ako'y dumaan sa pagkakataong yon. Dahil may natutunan ka eh. You might be in the valley, the lowest point of your life, pero merong itinuturo ang Panginoon Diyos sa inyo. Amen po ba? Okay. So sana matutunan po. Maitinuturo, hindi matutunan, ituturo ulit. Okay? Kaya nangyayari, hindi ka makaalis sa valley. Okay. Gusto niyo ba habang buhay na kayong nasa lambak? Okay. So, in Numbers 13, sa ating pong binasa,
sila po ay nasa edge na, close enough sa promised land. They can smell the promised land. And so Moses sent 12 spies, one for each tribe, to scout out the land. Okay? Magtiktik sa lupang pangako bago nila ito i-possess. Okay? So 12 spies to scout it out. Okay? Not just because it's given to them, it doesn't mean that they don't have any plan. Right? Importante po yung pagpaplano. Hindi porket na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa inyo, wala ka nang gagawin. You still need to plan. Okay? It is ours, but we need to do our due diligence of exploring it. Yun ang sinasabi dito ni Moses. So, pina-scout out niya, okay, yung land. Okay? To see, okay, kung strong or weak yung mga tao doon, if the walls are fortified, if the soil is fertile. So, ang isang instruction ni Moses sa kanila is to bring some fruit from the land. Okay? Gusto niya ng souvenir. At interesting na minention sa Bible that it was a season for grapes. Kaya meron ako ditong sample. Bumili ako kanina. Ma'am Ness, i-reimburse ko to ha. Mahal na ang grapes eh. Okay. Yan. Grapes. Iinggitin ko lang kayo ng konti. Inugasan ko na to ng ayos. Seedless, mahal eh. It's a season for grapes. Bawal po ipasa. Wala pa tayo sa promised land. So, minention sa Bible, season for, nawala. Ayan na. Season for grapes. Okay? Pero sinasabi sa Bible that it was a land flowing with milk and honey. So bakit hindi sinabi ni Moses, magdala kayo ng milk and honey? Di ba? It's a land flowing with, wala pa yan Brad, mamaya pa. Papauna ka na naman sa akin. Hindi pa naman pag sinabi ko yung 3 points ko. May sinabi lang ba akong 3 Gs? Ikaw talaga, Tad. So it was a land flowing with milk and honey, pero Moses never asked for milk and honey. Milk and honey ay metaphor for abundance. Okay? So sabi ni Moses, bring back evidence of abundance. Okay? Kaya sa umagang ito, ay bibigyan ko po kayo ng 3 Gs. O, ngayon pa lang ha? Ngayon pa lang ha? 3 Gs. Ano yung 3 Gs? Okay? Yung grape nga. Number 1 is grapes. Yan. Grapes. I love grapes. God is so good that He gives us grapes. Yeah. Grapes? Ang grapes, okay, during this time, ay evidence ng abundance. Sabi abundance. Ay, ibig sabihin ng abundance. Malaking tiyan, abundant. Abundat yun eh. Pakita mo nga abundat. Okay. Abundance. Ibig sabihin, maunlad. Masagana. Okay? So, abundance is the grace of God, okay, that gives us confidence. Di ba? Pag sagana ka sa buhay, alam mong, okay, ramdam mo na mahal ka ng Panginoon Diyos. Ramdam mo na lahat ng pangangailangan mo ay pinagkakaloob niya. Eh, alam mo na ikaw ay hinirang ng Panginoon Diyos, di po ba? Masarap po ang pakilasa at pakiramdam, ano ho? Di ba? Pagsagana ang lahat, di ba? Right? Parang ang lungkot nyo pa rin. Siguro hindi nyo pa naranasan maging masagana. Ha? Grapes. Yeah. Ay! $250. Hindi naman galing sa bulsa ninyo, pera ko yun eh. Okay. So, ang grapes ay preview ng pangako ng Panginoon Diyos. Binibigyan ka ng preview, di ba? As I've said, sa pelikula, di ba, pag papasok ka sa, sa sinihan, di ba?
yung mga coming soon na pelikula. Papakita sa iyo yung mga magandang eksena. Kaya at kayo mapapatayo sa iyong upuan. Ano, papanoorin ko yan. Okay? Pipilahan ko yan. Yung, ano yan? Hello, love, goodbye, tomorrow. Ha? Yeah. Okay. So God is good, is so good that He wants to give us the evidence of abundance. Okay? Nais ng Panginoon Diyos. Sinasabi ng Panginoon Diyos, kay sa akin, kay merong milk, okay, merong flowing with milk and honey. Okay? Sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Okay? So, yung grapes during those times, okay, as we read, it was carried, okay, in a pole. Okay, meron din ako dito, ha? Kala nyo. Oh. Para yung tutulog-tulog, okay, masusundot ko. Okay. Okay. It was carried in a pole. Okay, ng dalawang tao. Isa sa harap, isa sa likod, dahil napakabigat. Okay, nung grapes, gabuko. Okay? Isang grape pa lang, busog ka na, LA. LA, nakaka5 kilong grapes, di pa busog eh. Okay? It was carried in a pole. Okay? Because it was too big. Diba? Sabi doon sa Numbers na binasa natin. Okay? Alam niyo ba that grapes don't grow on the mountain tops? It grows in the valley. Okay? Sa lambak. Okay? Sa lambak ng buhay. At dahil sinabi ko yan, sinabi ko nga kanina na ang valley ay metaphor ng mga lowest point ng buhay natin. Okay? It don't grow on the mountain tops ang mga grapes. So for some of us, we go to valleys in our life, lambak ng buhay sa atin. Okay? From that lambak ng buhay, ay doon tayo nagkakaroon ng bunga. Okay? Bunga na magagamit natin sa ating buhay. At kung minsan, jealous tayo, okay, of the other grapes. Okay? Yung grape ng mga tao na nakikita natin kasi dumaan sila sa lambak ng buhay. Eh ikaw, gusto mo laging nasa tuktok ka. Gusto mo laging nasa bundok ka. Ayaw mong dumaan sa lambak ng buhay. Eh sa lambak ng buhay, nandoon ang grapes. Na tinuturo ng Panginoon Diyos na mamunga sa iyong buhay. Okay? Though, there are times, sa lambak ng buhay, we cried so much, di ba? Pag dumadaan ka sa hirap, di ba, napapaiyak ka? Di ba? Nabubugbog mo yung asawa mo. Hindi, napapaway ka sa asawa mo, kagalit mo ang lahat dahil may frustrations ka eh. Nadidepress ka. Okay? Samot-sari ng nararanasan mo. Okay? Kasi lowest point ng buhay yan eh. Pero sa lowest point nga ng buhay mo, may tinuturo ang Lord. Kaya pag may relasyon ka, naririnig mo, anak. Okay? Kita ko sa vantage point of view ko, may ginagawa ko sa iyong buhay. At kinakailangan mong pagdaanan yan. Hindi naman kita sinabi na dyan ka na lang habang buhay eh. Dadaan ka lang dyan. Eh tayo, naguguyo tayo ng demonyo, akala natin sila tayo, akala natin tama, hindi na tayo na problema. Hindi na tayo nakikipag-cooperate sa ginagawa ng Lord. Galit na tayo sa Kanya. Kaya iba sa inyo hanggang ngayon nasa lambak ng buhay. Okay. Wala nang tumubong grapes. Okay. So grapes were so big that they need to be carried by 2 people in a pole. Alam niyo ba sa Book of Numbers, merong sinabi doon na kung paano nila itra-transport ang holy things. Okay?
Ang isa sa mga holy things is the Ark of the Covenant. Yung kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan, sinisimbolize nito ang presence ng Lord and it needs to carry it in a pole. Katulad nito. Okay? Dalawang ganito, 4 na tao, ipapatong yung Ark of the Covenant and they need to carry it. Okay? So makikita natin na it symbolizes also God's presence. Okay? The residing presence of God. Okay? The abiding presence of God that will be His residing presence in the Ark of the Covenant. Kaya po, grapes is the evidence of the promise. Amen po ba? Ba't ayaw na, Nis? Yan. Grapes is the evidence of the promise. So 12 spies, okay, coming back to Moses to report kung ano yung kanilang natiktikan sa lupang pangako, okay? At 2 tao doon, dala-dala yung cluster of grapes sa pole, okay? At sinabi nila, let's possess the land because it was really a good land. Pero nung sabi nung 10 espiya, naku, oo nga, it was flowing with milk and honey, but there are big people there. May mga higanti doon. Pero sabi nung dalawa, si Caleb at si Joshua, okay, but here, look at the grapes. Look at the grapes. Okay. Oh, but there are giants there. May mga higante. So dito, okay, binaybay na merong oportunidad, pero meron ding obstacles. Sa buhay, may mga opportunities, meron ding mga obstacles. Okay. Kaya dito makikita natin that how can people see the same thing and yet totally different conclusion. They see the same thing. Yung 12, nagtik-tik naman sila ng lupang pangako eh. Kung ano ba yung nakita nung 10 ay iba doon sa 2. Okay. The same thing, no? How can it be that in the same service like this, okay, yung isa magsasabi, oh kapatid, talagang ramdam ko ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Inipo ng Lord yung puso ko. Talagang damadama ko ang kanyang pagmamahal sa akin. Pero sasabihin naman isa, ang boring naman. Oras na ba matatagal tong si Pastor Mike? 10:00 na. Diba? Same service, pero magkaiba ang pananaw ng tao. Okay. So, how can these 12 people see the same thing and yet have different reports? The 10 spies focus on the giants, but the 2 focus on the grapes. Right? Tama po ba? Okay. Pero hindi binanggit sa Biblia kung sino yung 2 tao na may bit-bit ng grapes. Right. Diyan, brother, dali kanina. Para makita nila na 2 tao. Ha? Hindi po 2 kalahati. Isa lang po yan. Yan, ha? Diba? 2 tao, okay? Bit-bit yung cluster of grapes. Right? Hindi binanggit kung sino yung 2 tao. Right? Huwag mong pakialaman yan. Okay. Upo ka na dyan. Kulit mo. Okay? Right? Hindi binanggit kung sino yung 2 tao. Pero I got a suspicion, okay, na yung nagdala ng grapes ay walang iba. Hindi binanggit sa Bible kung sino, ha? Pero may suspicion ako that it was Joshua and Caleb. Okay? Habang bit-bit nila yung cluster of grapes, naggabuko ang bigat, okay, naramdaman nila yung bigat pagbalik nila kay Moses. Okay? Kaya sinasabi nila sa kanilang sarili, wala akong pakialam sa mga higanting yan, pero itong grapes na to is worth dying for. Okay? May ebidensya sila. Okay? Ng katapatan at kabutihan ng Panginoon Diyos, dala-dala nila yung grapes sa kanilang mga balikat. Okay? Pero yung 10, pabalik kay Moses, anong focus nila?
Ang focus nila ay walang iba, ang lalaki ng mga tao doon kasi lalaki ni LA. Okay. Lalamunin tayo noon, buong buo. Kasya tayo sa tiyan noon. Okay. Na hindi matiti ngayon si LA. Okay. Kaya, nagtabi pa kayong dalawa dyan. Okay. So Joshua and Caleb is thinking about the fruit while the others are thinking about the giants. Okay. Kaya if you're in a valley, sa lambak ng buhay, in the lowest point of your life, you watch out kung saan kayo nakafocus. Kaya kung lagi kayo nakafocus sa problema, dun. Hindi kayo makakaalis sa lambak ng buhay na yan. Okay? Kaya kung ikaw nasa lambak ng buhay, okay, you need some people with you who have the same faith with you. Okay? Kaya importanteng piliin kung sino ang kasama mo. Kung sino kaibigan mo. Ito kaibigan ko, may pananampalataya to sa Diyos. Kaya pag down ako, pwede niya akong buhatin, pwede niya akong encourage. Pag siya naman ang down, bahala siya sa buhay niya. Hindi, wag pong ganon, wag ganon ha. Wag ganon, okay? So saan kayo nakafocus? Sa grapes ba or sa giant? Okay? Yan ang second point ko, no? Okay? Giant. Okay? Giants represents the voice in your head, yung tinig na umukilkil sa iyo, tinig ng kasinungalingan, okay? Na kung saan you heard the promise, narinig nyo ang salita ng Panginoon Diyos, narinig nyo ang pangako ng Panginoon Diyos, kaya lamang yung tinig sa inyong mga kukote, sa inyong mga kaisipan, na sinasabing it would not be able to happen. Hindi mangyayari yan. Kathang isip mo lang yan, panaginip mo lang yan. Okay? Guni-guni mo lang yan, kapatid. Ay, naku, kasi wala yan, no eh. Diba? Right? It cannot happen. Okay? And dito makikita natin na hindi naman mali yung sinabi ng 10 tiktik eh. Ni-report naman nila yung tama eh, that there are giants in the land. At tunay yun. Hindi rin mali na sila ay maging takot. Okay? So anong pagkakamali? Ang kanilang pagkakamali ay kinukonclude nila. Because they were afraid of the giants, therefore, we cannot be able to possess the land. Ang pangako ng Panginoon Diyos that the promised land is yours. Pero dahil kita nila, nakafocus sila doon sa giants, at natakot sila, hindi nila kakayanin i-possess yung land. Okay? Si Caleb ba at si Joshua, duling, hindi nila nakita yung mga giants. Nakita naman nila eh. Okay? Pero saan sila nakafocus? Nakafocus sila doon sa evidence nga ng pangako ng Panginoon Diyos that the land is already theirs. Okay? So the 10 spies were preoccupied with the giants, okay? And so fear seized their hearts, and that's why they concluded that they cannot be able to possess the promised land. Always remember that God cannot move, okay, with this one thing, and that is unbelief. Sabi niya, unbelief. Okay. Yung walang paniniwala sa Diyos, o yung walang pananampalataya sa Diyos. Because the 10 spies started to spread this fear. Alam niyo ba that fear is very contagious? Nakakahawa yan. Parang COVID-19. Okay? Kaya pag may inubo sa katabi ninyo, layuan nyo na. Joke lang, ma'am. Okay. And so the entire generation, okay, hindi nakapasok sa promised land. Not because of the giants or because that they were afraid. They concluded that they cannot go due to unbelief. Okay? That God cannot work. Okay? Cannot work. Okay? In situation, pag ikaw ay merong unbelief sa iyong puso't kaisipan.
Alam niyo ba na dalawang bagay lamang ang kinagugulat ng ating Panginoon Kristo when He was here on earth? Ano yung dalawang bagay niya yun? Una-una, people with great faith. Kinagugulat ng Panginoon Diyos yung mga taong merong matinding pananampalataya. And the second one, kinagugulat ng Panginoon Diyos yung people with unbelief. Yung taong walang pananampalataya. Okay? Dahil nga, yung mga taong walang pananampalataya, hindi siya makakagawa ng anumang himala. Dahil wala kang paniniwala eh. Okay? Paano ko sinabi yan? Sinabi ko yan dahil mismo sa kanyang hometown, hindi siya nakagawa ng maraming himala. Okay? Sa kanyang hometown because of unbelief. Okay? Na-amaze sila sa ginagawa ng Panginoon Diyos, sa pagtuturo ng Panginoon Diyos, sa sinagoga. He was preaching at the synagogue, sa temple during that time. Pero nung mapagtanto nila, teka, anak ka lang ng karpintero, anak ka ni Jose, isang karpintero. Sa taga Nazaret ka. Anong pwedeng lumabas na maganda sa Nazaret? Walang pwedeng lumabas na maganda sa Nazaret. Walang pwedeng lumabas na mabuti sa Nazaret. May ganun silang conclusion sa kanilang mga utak. Okay? And so here, we can see that the giants squandered their faith and drove them to unbelief. Okay? Kaya mga kapatid, don't let fear drive you to unbelief. Huwag niyong hayaan na manguna ang pagkatakot sa inyong mga puso't isipan. Have the faith to believe that what God said is yours, it is yours. Okay? Magkaroon tayo ng pananampalataya. Pag sinabi ng Panginoon Diyos para sa iyo yan, anak, ang kinin mong para sa iyo. Right? So, yung unang G, the grapes were a preview of the promise, okay? The glimpse of the promise, the giants, okay? Where the fear is the fear that pushes you to unbelief. And the last G, sa verse 32 nung binasa natin, sabi diyan, we seem like grasshoppers in our own eyes and we look the same to them. And so the third G is the grasshopper. Ang Tagalog yung tikbalang. Ha? Tipaklong. Tipaklong. Sorry po. Kaya nga tinanong para ma-confirm kung tama yung iniisip ko. Tipaklong. Tik, tik, tik. Malayo. Malayo. No? Di ba? Ito yung yung self-rejection. Okay. Sino sa inyo tumingin sa salamin bago umalis sa kanyang tahanan? Ay, hindi na nanalamin yung iba. Wow. Confident. Confident, ha? Confident, di ba? Okay. Kaya pala, sister, yung kilay mo medyo mataas sa kanan. So, may grasshopper mentality yung mga Israelita. No? They see themselves small. Okay? If you see yourself small, other people will see you small. Okay? Yung may self-rejection. No? Hindi mo matanggap yung sa yung sarili. Walang self-acceptance. Okay? Diba? Tama? Ang mga tao lang naman naglagay ng standard eh. Diba? Gusto ng karamihan ngayon, balingkinitan, di ba? Yung Coca-Cola ang katawan. Pero sa ibang nasyon, alam niyo ba, merong country sa Nigeria, sa Fiji, gusto nila yung malalaki, yung mga sumo wrestler ng mga babae, gano'n, no? Talagang love na love ng mga, halingaling ng mga lalaki doon sa mga gano'n, no? Kaya, punta ka na. Yung mga malalaking balakang, punta na sa Fiji. Bye-bye. Karoon ng idea, wow, magkakaasawa ko doon, yes. Okay. So, pag ikaw ay merong grasshopper mentality, wala kang pagtanggap sa iyong sarili. Di ba? Every time natitingin sa salamin, ba't ang laki ng ilong ko? Ba't nakikita ko utak ko sa ilong ko? sorry, ma. Masama imagination ko. Okay.
Wala namang masama kung medyo malaki ilong mo, di ba? Tama? Yung mga tao lang naman nag-ano eh. Sino sa inyong masama ang loob, malaki ilong niya? O wala naman, di ba? Hindi masarap, magandang topic to eh. Ay, sorry. Okay. Oops, raise. Okay. So, grasshopper mentality. Okay? So, sabi nila, we seem like grasshopper in our own eyes para kaming mga tipaklong sa aming paningin at maging sa paningin ng aming mga kalaban. Okay? Kaya nakapagtaka dito, kung sila yung mga tiktik, sila yung mga espiya, dapat kung sila espiya, hindi sila nagpapakilala sa kanilang mga kalaban. Sinabi ba nung 10 espiya, okay, hey, enemy, okay, we look like grasshopper, right? Okay, what do you think? Hindi naman sila nakipag-usap sa kanilang mga kaaway, di ba? Di ba? So, paano yun? Paano nangyari na gano'n ang kanilang conclusion? Ganun ba talaga ang paningin ng mga kaaway sa kanila? Kung mapapansin ninyo po, 40 years later, nung si Joshua na ang leader, si Joshua at this time, ayaw na niya magpadala ng 12 tiktik. Dalawang espiya na lang ang pinadala niya. Okay? So kung mag-bad report man yung isa, 50-50 ang chance, no? Kaya hindi lahat ay maniniwala. Kasi yun sa 10, maraming naniwala dun sa 10. Kaya 2 espiya na lang pinadala niya, no? Okay? Kaya itong 2 espiyang ito, umakyat doon sa pader ng Jericho at doon sa tahanan ni Rahab. Sabi niya, Rahab. O, alam niyo na. O, hindi ko na sabihin. Okay? So si Rahab, kaya ang first impression sa kanila ng kanilang mga kalaban, ito sinabi ni Rahab doon sa 2 espiya. Okay? Sa espiya ng mga ng Israelita, sabi, okay, alam niyo po ba na nanginginig ang aming kalamnan? Okay? Pag nababalitaan namin yung mga kamanga-mga ginawa ng Diyos ninyo, Diyos ng Israel. At nabalitaan nga namin na susugurin nyo ang aming bayan. Okay? Kaya pinasarahan. Okay? Ang Jericho, okay, ang pader, ang tarangka ng Jericho para walang makapasok at walang makalabas. Dahil sa takot namin sa inyo, sa Diyos ng Israel. Look at that, di ba? So mali. Okay? Mali yung marites nung 10 tiktik 40 years ago. Nakita nila yung kamangha-manghang gawa ng Panginoon Diyos. Kung papaano hinati ng Panginoon Diyos ang dagat na pula. Kung papaano namatay at nalunod yung kanilang mga kalaban. Yun ang dumating sa mga kalaban ng Israelita. Hindi yung, ay, mukha kayong tipakbalang, ay tipaklong. Ay, mga tipaklong. Diba? Hindi ganun ang tingin. Hindi maliit ang tingin. Namangha sila. Okay. Sa kadakilaan ng Panginoon Diyos. Ito, no, sabi sa Joshua 2:11, when we heard of it, our hearts melted in fear and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven, above, and on the earth below. Ito na yung confession ni Rahab eh. Kaya si Rahab lamang at ang kanyang pamilya ang naligtas nung sugurin ng mga Israelita ang syudad ng Jericho. Because of her confession, her whole family was saved. Okay? So Israel's army saw them mighty. Hindi nila tiningnan sila yung mga grasshopper. Okay? Kaya paano nyo tingnan ng inyong sarili? Okay? Tinitingnan nyo ba that greater is He, okay, that is in me than he that's in the world? Okay? That in me I can do all things through Christ who strengthens me? Ganun ba ang pagtingin nyo sa inyong sarili? O lagi kayo intimidated? Okay? Okay. Invite mo yan sa YG. Hello? Hi? YG. Intimidated, mag-i-invite lang na intimidate na. Right? Kasi maliit ang tingin mo sa inyong sarili. Yung Diyos na nasa puso mo parang walang kayang gawin. Ay mali pong pananaw yun. Iyon po ay grasshopper mentality, mga kapatid.
Okay? Wala kayong pinagkaibahan doon sa 10 tiktik at doon sa kanilang nahawa na bayang Israel. Ano po? So the Israelites, okay, at that time were in the valley of Eshcol. Sabi niya, valley of Eshcol. Eshcol. Ayan. Pag mali ang Eshcol mo, mali ang tingin mo sa iyong sarili. Kaya mag-enroll ka na sa JFA. So Eshcol means cluster. Okay? Sabi niya, cluster. Okay? Like this. They're in a cluster. Right? The grapes are in a cluster. Tama po ba? Tama po? Ay, pag nag-iisa, di ba? Yeah. Kakaawa, di ba? Nakakaawa siya. Di ba? Kaya siya nakakaawa. Kainin na lang. Let's devour. Pag ikay in-isolate mo ang iyong sarili, if you're alone, kawawa ka. Lalamunin ka. Pero pag ikay cluster, di ba? Hindi ka nag-iisa. Hindi ka alone. Hindi ka isolated. Right? You're connected to a vine that is connected to each other. Right? Kaya ang isang grasshopper, wala siyang magagawa kung isa lang siya. Pero ang 3 milyon na grasshopper, it can devour your whole vegetation in your land. Right? So if you see yourself na nag-iisa, lonely, kawawa, diba? You're not in a cluster. Isolated. But if you see yourself in a cluster, you're connected, okay, to a body of believers that is backed up by a big God. Yun ang kagandahan po na ikaw ay isang kasali sa body of Christ, miyembro ka, you're attending church, may community ka, people around you, when you're down, okay, when you're in trouble, you know that there are people around you praying for you, na nakikisa sa iyo because you're in a cluster. Okay. Kasama ka, binabakapan ka ng ating Panginoon Diyos. Okay. Kaya ang kaaway, lagi siyang takot. Okay? For us getting together. Lalong-lalo na when we are united. Anong sabi sa Psalms? Behold how good and how pleasant it is for brethren, ang mga kapatiran. Okay? For coming together in unity. Sabi niya, in unity. Importante in unity. Ang demonyo po, hindi po siya afraid kung tayo ay malaki ang church. Wala pong pagkatakot ang demonyo if you are a big church. He is afraid of being united as a church. May pagkakaisa sa iglesia. May pagkakaisa ang mga kapatiran. Ang mga kapatid ay naniniwala sa pangako ng Panginoon Diyos sa kanilang mga buhay. Ganun ba tayo? Naniniwala ba kayo sa pangako ng Panginoon Diyos sa buhay ninyo? Maging sa buhay ng ating church? Okay? We need that. Okay? 2 conditions of unity, pinag-aralan natin last week. Ano yon? 2 kondisyon? Okay? Common true knowledge and common unselfishness. Okay? We go through the same teaching that we might have a common true knowledge. Okay? Yung mga prinsipyo ng Panginoon Diyos na magagamit natin sa ating mga buhay. At kinakailangan meron din tayong common unselfishness. Okay? Yung ating pong willingness, okay, na makiisa. Okay? Na hindi tayo selfish. Na hindi tayo makasarili. Okay? So the enemy desires to disconnect you and me. Okay? Na mai-isolate ka. Okay? So that you will not be in a cluster. Right? Tama po ba? May nabibili bang grapes na, pabili pong grape.
Sino na sa inyo nakabili ng grape? Naiisa lang? Wala naman eh. Okay, you buy it in a cluster. Right? Tama po? Kaya, importante po na tayo po'y connected. Our strength is being connected and united to the vine. Abiding in Christ. Kaya mga kapatid, nawa ang dalangin ko na you would be able to connect yourself. Okay? Especially to the Lord. Okay? Sabi ng Lord, I am the vine and you are the branches. Abide in me. Manatili kayo sa akin. Yun ang sabi ng Lord. It is a command of God. Hindi suggestion yung commandment, no? Okay? Sinasabi ng Lord na tayo makipag-abide sa Kanya. Makipag-connect tayo sa Kanya. And in the same thing, no? Okay. Plant yourself in a local church. Okay? Itanim nyo ang inyong sarili sa local church. Okay? Because in a cluster, there is a strength. In unity, there is a strength. At ayaw ng kaaway na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Why don't we all come before the Lord and give Him worship this very morning? Sing the song and worship Him. Hallelujah. You come at the right time when I least expect it. Never behind. So would I be surprised when you deliver every time on mountain tops? You stay the same in valley
alam, nakakabatid ng aming puso, ng mga pinagdadaanan namin sa aming buhay. Whether we are in the valley or even in the mountaintop, you stay the same, O God, Lord. You are the God of the mountains and the God of the valley, O God, Lord. And Lord, I pray, Panginoon, nadalangin namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng evidence, Lord, so that we would be confident, Lord. Preview of your promises in our lives. Tunay nga, Panginoon, tinawag mo kami, hinirang mo kami, at ikaw ay merong, Lord, kaakmang plano, Panginoon Diyos, kaaya-ayang plano sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nais naming makita ang preview. Bigyan mo kami, Lord, ng kaliwanagan sa aming mga kaisipan. Huwag mong hayaan, Lord, na mag-focus kami sa problema. Huwag mong hayaan mag-focus kami, Panginoon Diyos, sa mga higanting, Panginoong hadlang sa aming buhay. Pagkakataon na, Panginoon, that we would, Lord, be able, Lord, to focus on the grapes. That we would be able, Lord, to focus on the preview and the evidence of your abundance in our life, O God, Lord. We want to taste and see that God is good. Do you want to taste and see that the Lord is good? Yes, we want to taste and see that you are good, O Lord. That you are faithful, O God. That you are true. And so here we are. We lift, Lord, our voice to you. We lift our hands to you, O God, Lord. We declare that you are good, that you are faithful, O God, Lord. We declare, Lord, that you can overcome, Lord, all the problems and all the giants, Lord, in our lives. We want to see your grace, O God. We want to see the evidence, O God. We are not grasshoppers. We are mighty in God. We are mighty in God. Oh, we worship you. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all. You hold it all together. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle, Lord. Sing it again. You are the Alpha and Omega. You're in the middle. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all together. And I believe that I will sing the goodness of the Lord. I'm confident. Your faithfulness remains. And I believe that I say, I believe that I will sing. You are so good. You are so good and faithful, Lord. I'm confident as seasons change. Your faithfulness remains. Yes, Lord, you are faithful, Lord. Your faithfulness remains, O God, Lord. If everybody, Lord, becomes faithless, you remains faithful, O God, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa mensahe mo. Salamat, Panginoon, na ikaw ang kasama namin. Lord, sa gitna ng mga suliranin at problema, sa gitna, Panginoon, ng mga hadlang at mga struggle sa buhay, Lord, ikaw ay nananatiling tapat. Ikaw ay nananatili, Panginoong subok na, Panginoon. And so, Lord, we come right now, O God, and I just pray, Lord, for those who are new, Lord, sa mga bago naming mga, Lord, kasama sa umagang ito, Lord, even in the past Sundays, Lord, alam ko ikaw yung nangungusap sa kanila. Alam ko, Panginoon, na kumakatok ka sa kanilang mga puso't kaisipan na ikaw ay mayroong maganda at kaayang-aya plano sa kanilang mga buhay. Kaya, Lord, dalahin ko, Panginoon, Lord, na isang tabi nila ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Lord,
upang, Lord, marinig nila ang iyong tinig. Lord, makita nila, Panginoon, ang lahat ng mga pangako mo na sila'y magkakaroon ng katagumpayan kasama ka sa kanilang mga buhay, Panginoon. And so, Lord, we just want, Lord, to thank you. We just want, Lord, to bless you, God, Lord. Lord, we just want, Lord, to continually, Lord, to put our trust, Lord, upon you, O God, Lord, only upon you. We give you praise. We give you glory. In this we pray in Jesus' name. And everybody says, amen and amen. God bless you. Extend the right hand of fellowship to one another. Hey, as we come out of this place, and then after 11:15, DTC. God bless you po. Starts with a story of a baby born in Bethlehem. Yes, he the glory of his fathers now raised again. Let us rejoicing. Heaven and nature sing, it's Christmas morning. Come and see what the angels sing. It's blessed morn. God so loved that He gave His Son. Oh, Jesus Christ has come. It's Christmas. Oh, joy to the world, He has come. It's Christmas joy. Everyone in the song of Christmas. Joy to the world, He has come. It's Christmas joy. Everyone in the song of Christmas. It's Christmas.